Yan, nakalabas na. Pag nakalabas na rin yung antena niya, basta nakalabas yung ano, yung kanyang dalawang sipit, isang malakas na pitik lang gagawin yan. Yan na, oh. Yun! O, di ba? At sa molting process natin, no, wag na wag talaga silang galawin. Ano po, iwasan ma-stress kasi yan yung dahilan para hindi po maging successful ang kanilang pagmumolt. At ang resulta niyan ay maaari silang mamatay, no, pag na-stress sila. No, pabalik-balik lang siya diyan. No, umikot na naman. So para po siyang babaeng naglilibor. Yan, basta iwasan talaga natin na ma-stress. Ayun, meron na naman isa rito. Ayan, o. Oh. Kita ba? Hindi makita. Yung sa gilid. Linisin natin. Yan. Hindi makita. Sana. Ay, sayang naman. Ayan. Sayang naman to. Hindi makita. Sana. Sana. Yun. Ayan o, biyak na yung ulo. Iba rin to. Nakita lang natin dito sa gilid. Ang daming duckweed kasi. Yan. Sana. Yun. O, daming. Yan o, biyak na yung ulo. So, yan po yung molting process nila. Ganyan muna, mabibiyak yung ulo niya. Pag nabiyak yung ulo, yan, habang kumikilos-kilos siya, unti-unti na lalabas ang kanyang ulo. Yan, ulo muna ang mauuna talaga lagi. Unti-unti lalabas ang kanyang ulo, tapos yung kanyang sipit. Okay, pag nakalabas na yan, kalahati niya na yan, yung ulo at ang mga sipit, saka isang biglang pitik, no, doon sa kanyang katawan, labas na po siya. Isang biglang pitik lang yan. Meron na naman, oh. Ayan na, oh. Oh, nakalabas na yung kanyang ulo. Ayan. So, pag nakalabas na, yun na, oh. Nakalabas na yung kanya. Akala mo yung, ano, manganganak. Ganon yung style nila. Yung taong manganganak, babaeng manganganak. Kapag ka nagli-labor, ganyan muna sila. Yan, ganyan. Paikot-ikot lang sila dyan. Yan, ganyan lang muna. Balikan natin to. Ayan na, oh, nakalabas na yung ulo. Parang alien na siya. Parang predator. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Nakalabas na ang ulo. Pag nakalabas na yan, nailabas na yung kanyang, ano, yung kanyang sipit. Saka biglang pipitik ng malakas para matanggal yung kanyang, matanggal siya doon sa katawan. Magulo naman itong duckweed na to. Yan, yan na. Yan, nakalabas na. Pag nakalabas na rin yung antena niya, basta nakalabas yung, ano, yung kanyang dalawang sipit, isang malakas na pitik lang gagawin yan para makawala. So, yun po, no, sa ano ng ating alaga, sa mga baguhan lang naman to. Tips lang, kapag ganyan yung ano niya, wag na wag talaga siyang gagalawin kapag ganyan yung process niya. Hayaan lang talaga siya para maiwasan yung pagkamatay nila. Yan na, oh. Iyon, oh, di ba? Papasag lang siya ng ano, titipik lang siya na isang malakas. So, ayan na siya. So, yan naman, mga ano, mga 1 hanggang 2 oras na nakaganyan ay ano na po siya, matigas na ang kanyang skin o yung kanyang balat. No, matigas na siya. Ayan, oh. Diba? Yun yung kanyang shell na naiwan. Ang maganda nga po dyan, no, po, yung kanyang skin maliit. Pagdating dyan, maya-maya, habang nagpapatigas ng kanyang skin yan,
unti-unti siyang lumulubo. Kaya ang bilis po lumaki. Halos ang napansin ko dito sa ganitong stage ng crayfish ay every month, no, ay nagano sila, nagmumolt. Kaya kada buwan makikita natin na kalahating, ang napansin ko, kalahating inch talaga yung ano, yung idinadagdag niya. Kaya sa 3 months ay kapag ka maganda po ang ano, ang kanilang healthy sila lahat, magandang pakain, talagang makukuha natin yung 3 to 3.5 inches, no. So yun po yung base sa obserbasyon ko ngayon dito, kasi na-calculate ko na po bawat ano niya, bawat molting niya every month. So paglabas niya may half inch na nadadagdag. At syempre unti-unti siyang lalaki. Kapag ka ano na yan, after 1 month, siguro ang aking estimate ay 1 inch na yung kanyang inihahaba, and then mag-molt po ulit siya. Kapag nag-molt na naman yan, siyempre nasa ipagpalagay na 1 inch, tapos sa isang buwan. Ganun yung aking ano dito sa isang buwan nasa 1 inch sila. And then pag nag-molt yan, additional half inch. And then ang paglabas niya, siyempre magpapalaki ulit siya ng katawan. Sa 2 buwan, meron siyang 2 inches. And then pangatlong buwan, so kuha niya po yung 3 up to 3.5 inches. So breeder na po siya after 3 months. So ganun lang po yung ganun lang po yung process ng ating crayfish sa mga bago pong mag-aalaga. Ayan, no. So ganyan lang yung ganyan lang yung gagawin niyan habang nagpapahinga siya, nagpapatigas ng kanyang skin. Kaya nga po napaka sila nila kapag ka nagmumolt na ganyan. Kaya mas mainam na maganda yung ating lagayan, yung ating kulungan, mas malaki, para kapag nagmumolt sila ng ganyan, kasi nakalabas sila hindi sila doon sa kanyang hide nagmumolt. Lumalabas po talaga sila ng kanilang kulungan. Katulad niya itong isa na to, kanina pa ito nagli-labor kita ba? Hindi pa rin siya nagbubukas, na unahan na lamang itong isa na to. Lumalabas po sila sa hide. And then ang delikado niyan pag nakita ng ibang kasamahan na hindi nagmumolt, baka kainin. Kaya nga meron kami ritong isa, merong isa rito na nagmolt, na naubos yung kanyang mga galamay, no, lahat ubos talaga. Pero buhay naman, mamaya i-update nga natin yon kung ano na nangyari doon sa aking PWD na crayfish. Ayan na. So, yung nandito kanina na pinunan ko, wala na sila, nagtago na yon. Ibig sabihin, magpapatigas na po sila ng katawan. Recovery, no, ano na lang sila, yan. Hanggang ngayon, di ba? So, 1 to 2 hours, wala na, na po yan, matigas na po ang kanilang katawan. Okay, so, yun lang, kaunting kaalaman para po sa mga nag-aalaga o gusto pong mag-alaga ng crayfish. Ito po yung ating tips sa araw na ito. Molting process. Ito po. At sa pagpapakain, para mas mabilis po tayong makapagpalaki ng krillings, ang ginagawa ko po rito ay 3 beses. Umaga, tanghali, hapon. Kapag lumabas po sila ng kanilang hides, yung mga maliliit, para din sila mga baby, mga taong na gusto kumain. Pag lumabas po sila ng kanilang hides, ibig sabihin, palatandaan na gutom sila, gusto nilang kumain. Okay, so yun lang mga kalakwatsero, konting tips. Pakainin natin sila ng pakainin, umaga, tanghali, hapon, para po mas mabilis na lumaki ang ating mga krillings. So 3 months, mga 3 to 3.5 inches ang kanilang maaabot. Hindi katulad ng malalaki na kahit isang beses mo na lang sila pakainin, yung mga breeder na natin. Okay, yun lang mga kalakwatsero. God bless po.